Kasi di ba yung Hindi ganun minsan sa sobrang taas nung level ng love mo at sobrang importante sa yung relationship, marami kang kusang nababago eh. Yeah. Kahit first love mo pa yung basketball, yung iba nga kaya nila na mapapabayaan yung talagang dreams nila kasi grabe yung epekto ng pag-ibig Love. sa kanila Correct. Kahit nga pag-aaral, alam naman natin ang major goal ng lahat ng estudyante sa panahon na yun ay matapos yung kanilang pag-aaral. Pero maraming nadidiskaril kasi naapektuhan ng pagmamahal. Yes. Di ba? Siguro feeling ko malaking bagay yung level of love, yung intensity ng love. Gaano kalalim. Kung bakit, di ba? Opo, kasi for me din po kasi, nasaktan po ako nun kasi ba't parang, ang tagal na natin, ba't parang di mo ako kayang piliin. Basta una po talaga yung basketball. Hindi ka priority. Hindi nag-bloom Hindi ko yung po love. na-feel na naging priority man lang ako. Ganun, parang kailangan ko lagi intindihin na, sige, pagtapos mo sa tropa, doon pa ako sa huli talaga na option. Yung love niya sa'yo, yung relationship niyo, hindi, yun ang gusto ko malaman ko, nag-bloom ba siya? Yung level na simula ganito, tapos naging ganito, yung nag-bloom, o yung simula ang ganda, pero patuyot ng patuyot. Hindi naman po, parang equal lang po. Wala pong, ganun. Kung ano po yung Hindi umpisa, yun po nag-bloom. yung, Simula hanggang dulo, yun lang siya. Yung closeness lang po yung, yung close sa family, closeness namin, yun lang po yung, yung love. Hindi ko po na-feel sa love. Pero ako po, love ko naman talaga si Emil dati. Pero di ko po na-feel sa kanya. Kasi po, di ba, na-feel mo dapat genuinely yun. Kaya lagi ko na lang siya tinatanong, love mo ba ako? Tapos magagalit siya. Kasi dapat dalawa talaga kayo. Kasi para siyang pananim, para siyang bulaklak, di ba? Dapat sabay niyo siyang inaalagaan. Pero pag pareho kayong wala ng effort o isa na lang ang nag-e-effort, hindi magiging sapat yun para mabuhay yung pananim ninyo. Diba? Kasi simula na kayo nagtanim mayroon na kayong seed. Yung seed of love na ibaon na siya. Pero what happened after that? Inalagaan nyo ba yung tinanim nyo? O nagtanim lang kayo pero wala naman kayong ginawa after? Yes. Pinaarawan nyo ba yung halaman? Diniligan nyo ba ito? Ako na lang yung nagdilig. Siya na lang po. Ikaw na lang ang nagdilig. Hindi mo naman kayang sa lahat ng pagkakataon ikaw magdidilig. Diba? May mga pagkakataong may darating na bagyo, kailangan yung itago yung protektahan yung pananim, diba? O itago yung paso man lang para hindi masalanta ng bagyo. Pero kung nahayaan na lang, masisira at masisira talaga yun. Alam mo, reality check, treat your love or your relationship as a flower. Nung sinimulan nyo yung relasyon ninyo, kamusta siya ngayon? Nag-bloom ba siya? Nasa anong estado na yung love nyo at saka relationship ngayon? Nadadagdagan ba yung bunga? Patuloy ba siyang namumulaklak o mukha na siyang natutuyot? Yes. Kasi dapat, diba, na-check ang pananim. Diba, every now and then, chine-check ng mga magsasaka, kahit ng mga plantita, sinisilip nila yung mga halaman nila, okay pa ba ito? Correct. So, yun. Yung ako lagi ko yung tinatanong. Talaga. Kamusta naman? Nagbo-bloom ba to? Ang ganda, no? Ay, ang galing. Mas maganda ngayon. Ay, ang galing. Ganito na siya ngayon. Ang sarap ma-experience na patuloy na nagbo-bloom yung relationship niyo. At araw-araw magdadasal ka na, Lord, tulungan mo kami, ha? Huwag kang papayad na matuyot to, ha? Yeah. Parang orchid, di ba? Parang ang orchid, pag hindi mo inalagaan, hindi mamumulaklak yan. Sensitive pa man. Oo. Oo, may sapat na haplos dun sa bulaklak. Correct. May sapat na paaraw, may sapat na tubig. Tama, kasi hindi pwede masobrahan yan dahil mamamatay din. Correct. Diba? At may mga bahagi din yung bulaklak na kahit bahagi siya ng bulaklak na yun, kailangan mong putulin para may mag-grow. Ipuprune mo siya. Yes. Pruning.